Aljo Bendijo sa DCXL News. Alright, bayan, muling dinomina ng senatorial slate ng administration, Magic 12. Ng panibagong senatorial preference survey ito ng Social Weather Stations SWS. Sa resulta ng isinagawang survey, nakinomisyon ng Strat-based consultancy ng una sina Congressman Erwin Tulfo. Siya po'y sinunda ni Senador Lito Lapid, dating Senador Tito Soto, Senador Bongo, number 2 si Senator Bongo, number 1 Erwin Tulfo, number 2 Senator Bongo, Lito Lapid, Tito Soto, Ben Tulfo, Bong Revilla, Pia Cayetano, Ping Lacson, Bato de la Rosa, Manny Pacquiao, Abby Binay, and Willie Revillame. Top 12, Magic 12. Okay, Magic 12 yan. Pumwesto po 12 to 14 si Camille Villar, Senator Amy Marcos, Kiko Pangilinan, Benher Abalos, Bam Aquino, Francis Tolentino, Philip Salvador, Gringo Narsan, Colonel Bosita, Rodante Marcoleta, and Attorney Jimmy Bondok. Okay, pero doon po tayo sa Magic 12. Baka mag-iiba pa ito, ha? Ilang araw na lang ay halala na. Isinagawa ang survey na yan February 15 hanggang 19 gamit ang face-to-face interviews sa 1,800 adult Filipino voters. So again, ito po yung Magic 12. Latest ito, SWS survey na maaring posibleng mananalo ngayong darating na halalan. Samantala, may panibago namang disqualification case na isinampa sa consistent number 1 sa mga surveys na si Congressman by Erwin Tulfo. Okay. Ang mga disqualification cases po, yung unang disqualification case, kung nyo pong malala, hindi lang po si Kong Erwin ang sinampahan ng disqualification case, kung hindi, ang kanyang kapatid na nandyan din sa top 12, si Ben Tulfo, na tumatakbo ding senador bilang respondents, Congresswoman Jocelyn Tulfo, and then dyan pa si Representative Tulfo, Ralph Tulfo, and Wanda Tulfo Teo. Ang petition po niyan ay final ni Attorney Virgilio Garcia on Feb 3, 2025. Ang argumento po niya, ang Tulfo family daw constitutes a political dynasty prohibited ng ating saligang batas. Sinagot po ni Erwin Tulfo, ni Bay Erwin. Ang sinabi po ni Bay Erwin, ala pang enabling law dito sa anti-political dynasty. Kinakailangan talaga ng batas. Dapat meron talagang enabling law. Hanggat wala hong malinaw na batas na magiging self-executing, ito pong batas na ito na nasa ating konstitusyon, hanggat wala hong enabling law dyan sa Kongreso, sa Legislative Department, ay wala hong anti-political dynasty, so to speak, na batas. Okay? So ngayon, binifed na ni Kong Erwin ang kanyang sarili, arguing that political dynasties have not yet or have not been legally defined. Yan po'y requirement ng ating saligang batas. Okay. Ngayon, marami pong mga bill na ay sinampa na yata, binalangkas, hindi sinampa, binalangkas dyan sa Kongreso tungkol naman dito sa anti-political dynasty. Yung hanggang anong degree in consanguinity or affinity
ang hindi na pwedeng makakatakbo kapag natapos ng termino ng isang kamag-anak. So wala pa ho yan ha, hanggat parang suntok sa buwan ito eh. Papayag ba ang mga senador at ang mga kongresista ang gagawa ng batas dyan? Mukhang sinasabi nga nila, mukhang malabo yan. Okay. Ito naman, meron pong panibagong kasong disqualification naman. Nangunguna kasi si Kong Erwin eh. Diba? Nakita niyo yung bad faith? Yung bad faith mismo, nito pong mga petitioner nito dahil number 1 eh. Consistent. Talagang titirahin ka, bibirahin ka. O isang panibagong kaso naman ng disqualification, isinampa kay ACT-CIS Representative Kong Erwin Tulfo. Ayon po yan sa COMELEC. Miyerkules natanggap ng COMELEC ang petisyon. Martes ito ha. Asin din lang ha. Binigyang diin ng COMELEC na nitong Miyerkules natanggap ng COMELEC yung petisyon na final noong Martes. Isinampa po yan, panibago ito ha, pangalawa, Berteni Catalunya Causing at ng Graft Free Philippines Foundation Inc. na kinatawa ni Diosdado Villar Calonge. Sa kabilang banda po, wala pang ibang detalye kung anong batayan ng disqualification. Ano ba yung disqualification? Baka citizenship issue, anti-political dynasty, ang citizenship issue, parang rehash na ito, recycled issue. At nasagot na rin yan ni Kong Erwin Tulfo. Di ba't sinabi niya, nag-TNT siya sa Amerika at hindi kailanman dumaan po sa proseso na maging naturalized US citizen. Hindi po siya dumaan doon. Yung ibinabato sa kanyang, US passport holder ka. Tingnan nyo ang konteksto, yung facts. Iba ho yung pangalan lumalabas po doon sa tunay niyang pangalan na Erwin Tesiba Tulfo. Iba yung lumalabas na pangalan doon. So, fictitious yun, hindi siya. Pwede niyang itapon, kung ako lang, itatapon ko lang sa basurahan. Yung passport na yun, kung meron man. Pangalawa, wala ho siyang kaso sa Amerika. Nag-TNT siya, wala ho siyang kaso. Pinaliwanag po yan ni Kong Erwin. So rehas ito lahat. Naayos na rin. Yung issue ng libel sa kanya, na-serve na rin niya. At nagbayad din siya ng danyos perwisyo. Ilang taon ba yun? Tapos na ho yun, na-dismiss na. Ano kaya itong kasong itong isinampa naman itong Bertini Catalunya? Mukhang abogado din yata ito eh. Abogado na nadisbar. Ewan ko lang ha. May contact ba tayo dito? Catalunya. Ano pa yung pangalan nito? Berteni Catalunya Causing. Again ha, maalala na dati nang sinampahan po ng kasong disqualification. Siyempre, number 1 eh. Pag number 1 ka talaga, bibirahin ka pababa. Okay. Virgilio Garcia, abogado din ito, na tumatakbo pala ito sa Quezon City kalaban ni Congressman Ralph Recto. Politika. Ganun. Politika pa rin. Political dynasty daw. At sapat na batayan para sa petisyon nitong disqualification ngayong May 2025. Nakalimutan lang siguro ni Attorney Garcia, yun ang dapat isulong. Yun ang dapat isulong ngayon ng mga sige, tawagan natin. Meron ba? Ano bang batayan niya? Yan ang dapat nating ipakiusap sa mga mananalo. O halimbawa na lang kay Kong Erwin kung papalarin siya. Ano ba ang kanyang tawag dito, ang kanyang stand dito sa anti-political dynasty? Kasi kinakailangan ng enabling law. Okay, kinakailangan talaga ng batas na gagawin po dyan kasi may nakalagay talaga sa, ano ba yung nakalagay sa batas natin, ha? Anti-political dynasty. Anti-political dynasty. Meron na sa ating saligang batas eh. Meron ho yan eh. Sa, talaga, dynasty. Titingnan natin ha, i-google natin. Ano ba nakalagay doon? Section 2 article? Hindi ito eh. Ito. Alright, ito, Section 26 ng ating 1987 Constitution ba yan? Maliwanag.
The state shall guarantee equal access to opportunities for public service and prohibit political dynasties. Kung yan lang sana nakasulat doon, self-executing yung batas. Bawal talaga ang political dynasty. Pero meron pong karugtong. May dinugtong eh. Ang nilagay po, the state shall guarantee equal access to opportunities for public service and prohibit political dynasties as may be defined by law. Yun na yung nangyari. So ito yung pabigat dito eh. As may be defined by law. O yan. Yan. So, pareho lang din yan sa sinabi din ni Kong Erwin, di ba? Sabi niya, meron tayong SALN, Statements of Assets, Liabilities, and Net Worth. Ang gusto niya, pabuksan lahat ang mga bank accounts ng mga opisyales ng gobyerno, halal man o appointive. O buksan lahat dyan. Meron tayong SALN, idedeklara ng bawat, lalo na mga halal na mga opisyal, ang kanila pong assets, liabilities, and net worth. O, magkano ba ang kanyang mga ari-arian, bahay, kotse, etc., etc. Sigurado ka ba, bayan, na totoong idedeklara yan ng isang politiko? Ha? Sigurado ba tayo dyan? Tandaan natin, meron po tayong bank secrecy law. Right? Meron tayong bank secrecy law. Ngayon, kung makakakuha ka naman ng pahintulot mula sa korte na bubuksan ang iyong account, bawal din palang silipin ang iyong ang inyong dollar accounts. Hindi rin mo pwedeng silipin yan. Ewan ko lang ha, may abogado ba tayong magaling? Kahit siguro makakuha ka, hindi ka yata makakakuha din yan. Ewan ko lang ha. Oh, hindi ka rin basta-basta makakuha ng pahintulot niyan mula sa korte. Oh. Kung ako talagang hogag, no? Kung ako talaga cholokoy. Ha? Kung talagang magnanakaw ako, hindi. Ang tinatawag, may tinatawag simulation sale. Oh, ipangalan ko na lang sa aking ipangalan ko na lang sa aking tawag nito, kasambahay ang bahay na ito. Forbida. Kaya yan ang gusto ni Kong Erwin. I-deklara lahat. No? Transparency. Lahat.